Good day everyone, this is Crypto Chum Trader and today June 2 na, week 21 ng analysis natin kay BTC every Monday. So medyo marami tayong topic ngayon and sub-topic kasi major yung movement ngayon ni BTC. So panoorin nyo to hanggang huli, pati yung free signal natin in the end of this video para mabasa nyo kung paano ko binabasa yung chart pag nagda-dump si BTC or yung market. Okay? So, I hope makasunod kayo dito para if ever hindi kayo makapanood and nag-analysis kayo ng kaya lang, mabasa nyo na si BTC kasi ituturo ko sa inyo to ng walang secret. Okay? So, bagang lahat, recap muna tayo. So, this is week 20 BTC analysis. Temporary bearish tayo. We need to assume a retracement in this movement. So, itong retracement na sinasabi ko is bumaba si BTC dito bago siya umakyat ulit for bullish. So number 1, protected high na to. Yan yung temporary bearish natin. And hindi na nakapunta dyan si BTC. 112k yan. So if the market wants to retrace, we will no longer to see the price going above 112k. And later, makikita niyo yung mga supporting details ko dyan or information bakit bumababa yung BTC. So number 2, wait for the liquidity sweep for short entry. Signal at the end of this video. So same, marami nakasabay dito sa week 20, yung mga nagkanya-kanyang trade. Pero yung analysis ko mismo, hindi niya tinapek. Pero nakasabay din ako sa instant execution. Pero hindi market nag-limit lang ako sa lower time frame. So number 3, if the market drops below 103k, we can expect a momentum break down below. So dito yon sa area na to. Okay, so hihimayin natin, pero bago yan, may gusto kong ipabasa sa inyo. So dito sa chart na to, ito yung regular analysis natin kay BTC sa Binance. Okay. Dito sa MEXC, later i-explain natin yung movement dito ni price. Dito sa BitGet, free charting to para makita ko si price kung ano yung movement niya without prior bias. And dito sa OKX, nandito yung signal natin. Okay? So, alam nyo na yung pagkakasunod-sunod. Ang gusto ko ipabasa sa inyo, yung sunod-sunod na reminder ko sa community na magda-drop si BTC. Nandito pa lang siya that time and andyan yung signal natin. So, nagda-drop lang naman ako or reminder or nagwa-warn na si BTC is magda-dump pag major yung movement niya. At least 1 hour pataas or 4 hours. Yung mga ganitong movement na tumutulo talaga pati yung alts. Bakit? Kasi, let's say for example, nandito ako ng scalping. Okay, sabihin natin dyan. Kina-counter ko siya ng long. If ever wala ka lang stop loss and naka-max leverage ka pa sa mga max lev trader, yung mga slider, yung mga hindi nagpo-position size, pwede kayo ma-liquidate ni market dito pa lang sa area na to, sa ganitong movement, or makakakat ka ng mas malaking losses. Okay? Kaya sinasabi ko yung reminder o yung warning pag major yung movement ni BTC. Pero kung mga 15 minutes lang, 1 hour below, hindi ko na yan nire-remind. Yung mga major lang, like ganito, tsaka yung ganyan. So, nakatatlong reminder ako. Basahin natin and pinost ko yon. Ito yung una. Yan, sabi ko magbibigay ako ng reminder pag nag-dump si BTC. So, yung reminder ito yun. Okay, May 28. Temporary bearish, short signal, May 28 pa yan. Okay, expect to drop more this weekend. May 29 yan. Okay, drop, base drop. Careful sa dump. Okay, so I hope nabasa nyo na to, no? Kasi nag-dump na si BTC. Next, reminder. Yan. Warning bear. So, etong liquidation na to, yan. Nag-fall na si BTC sa $105k. And ito lang yung liquidation niya. Yung major liquidation na sinasabi ko, lalagpasan niya pa to. Okay, yung 345 million dollars, lalagpasan niya pa dyan yung liquidation pag nagkaroon pa ng major drop. Okay, so wala pa yung major drop and later, basahin natin. So May 30 yung post na yon and ito May 31.
Ito yung protected high. When you say protected high, yung unang high natin dun sa analysis, 112K, hindi na makakabalik si BTC. Ngayon, binaba natin yan ng 110K, hindi na siya makakabalik ng 110K. Pwede mo yung gawing invalidation and 108K. So, dito sa protected high, pag hindi nakakabalik si BTC at paulit-ulit niyang binabasag tong low, like 106K basag, 104K, malalaman mo na continuation yung bearish niya. And itong 106 to 102 or 103, pag na-reach to ng price, konting retracement pataas, then major dump to. So, ito yung nangyayari ngayon. Konting retracement. So, for major time frame perspective, yung nakikita nyo bullish ngayon kay BTC, bumalik siya ng 105K, that is a minor retracement lang for bearish movement. Next, sinend ko to sa community. Okay. Another drop to 102 to 103K. So, nangyari na yan. Diyan ako nagbigay ng analysis. May mga nakasabay dyan sa minor refinement. Risky kasi itong minor refinement. Okay, pwede kang ma-SL dyan. Pero once ma-capture mo yan, makakasabay ka sa drop. So, itong blue arrows and blue boxes, yung 4 hours time frame muna tayo. Itong first picture, shorter arrow, minor drop lang yon. Ito yung second large arrow, major. Okay? Then major retracement din dapat yung mangyayari. Yung blue box for minor retracement, dito yon. Pwede kang mag-refine dyan kung gusto mo makapasok. Ang risk lang dyan, pag dyan ka pumasok, is baka mahagip ka ng major. Okay? So, pwede kang maglagay dyan ng limit, pwede ka rin maglagay dito ng limit. So, ito yon, yung sa OKX na nag-signal tayo. Dito, dinrop natin 203K. Tapos, yung retracement dito ng major, hindi pa nangyayari. And we'll see kung dyan talaga magre-retrace si market ngayong week. So, dito ko kayo pinag-refine. Nakapasok din ako dito sa refinement na to. Pero dito, magko-confirm pa lang ako kasi approaching si market dito sa major. Nakadrop na si BTC dito. So, I hope yung iba hindi nakasabay, yung iba nakasabay. So, maraming opportunity sa market. Hindi ka maiiwan. Next. Okay, next thing ko na yan. Ngayon, panibagong liquidation. Yan yung mga tumulo na. $210 million liquidation. So, hindi pa to yung ina-expect ko na major liquidation ng market. Mas malaki pa. Okay? Kasi 4 hours to 1 day yung magdadump na market if ever ma-reach niya yung 100K, which is nag-retrace na siya ng konti pataas, then pwede na siyang bumagsak. So, major retracement, later explain natin yan. Okay, so ito yung pasok ko, 107K, isang area yan. Dito pa yon. Okay? Kaya pag nag-entry pa kasi ako dito, nagme-merge yung position at lumalapit yung entry price. Kaya kino-close ko na lang yung position at hindi ako nagta-target ng hanggang 100K or hanggang 96K kasi pwede naman ako mag-re-entry ulit. So yan, nag-drop na siya. PNL. So next, last. Okay, Okay, so May 31, last na to. Weekend analysis kay BTC. If you will watch the week 20 video analysis on YouTube, currently we are at number 3. So ano ba yung number 3 yon? Ito yon. If the market drops below 103K, expect a momentum breakdown. Pero bakit hindi siya lang momentum breakdown? So kailangan makita nyo yung follow-up ng analysis natin. Supported by May 30 plan, protected high and breaking low. Approaching na siya sa 102K and most likely konting retracement pataas, then major dump. Yun yung ina-expect ko. So, ito yun. Pag na-reach to ng price, yung area na yan, konting retracement pataas, then major dump. So, nandito na tayo sa konting retracement. Let's expect na may major dump. Pero we will see later sa chart. Alam niyo naman na hindi ako nagme-marry ng bias. I just want to let you know na be careful sa longs kasi you will countering the major dump. Pero if ever mali ako and na-capture mo yung bottom and pataas, good for you. So, sa iba, sa scalper, you might see this analysis very wrong kasi scalper kayo and kung makikita niyo si BTC dito, nag-pump pataas. Okay? Or nagbo-bullish. Which is dapat
expected natin yan kasi nandito yung retracement natin. Okay? For downtrend. Pero i-analyze ko sa inyo to ng different perspective para makita nyo kung ano yung pinapakita ng market and kung paano ko siya binabasa. Okay? So, start na tayo. Dito sa analysis na to, pwede nyo kasi kunin tong area na to or yung choppy market na yan as your demand. Okay? Or area of value. Ngayon, the fact na si price umangat na dito at nakabalik siya dito sa area na to, it means malakas yung seller. Kasi yung malakas yung buyer dito na nakaangat, malakas din yung seller na nakabalik pababa. Okay? So ngayon, kung gusto mo ng malakas ulit na buyer, ayan yung i-reach niya. Okay? Lamang na lamang si seller dito kasi maraming area dito kung saan pwede siya i-reject. So, I hope nagigets yung point. Kumbaga, marami siyang dadaanan pa bago siya mapunta sa strong bullish, bago tayo mag-change into bullish. So, itong konting retracement na to, hindi tayo pwede mag-position ng diretso all-time high. Kasi risky yon. Although possible, pero risky kasi nga, ang pinapakita ng market sa binabasa ko is downtrend. Next. Kung makikita niyo naman dito ka lang mag-i-start sa taas, clear naman siya na downtrending. Okay? And retracement pataas, and yung ina-expect natin na dump. Next. Kung titignan nyo naman dito sa line chart, and lalagyan nyo ito sabihin natin ng support area. Okay. Bibigyan niya kayo ng valid retracement. Ayan. Nag-tap, react, nag-tap, react, nag-tap, and pwede siya mag-react dito. Bibigyan niya kayo ng valid retracement. So, dito sa area na to, dito yung nakikita ko na pwede niyang i-retrace yun doon sa major retracement natin. And we will see kung paano natin yun papasukin. So, I hope nakita niyo na yung different perspective. Ngayon, pasok tayo sa lower time frame nito. Bakit siya hindi pwedeng mag-drop ng agad-agaran? Okay? So, dito tayo sa MEXC. And punta tayo sa 15 minutes. Ganito ko binabasa yung chart. FYI para magamit nyo to in the future. So, ganito lang yon. Since ito yung binibigay na choppy market ng BTC. So, careful careful tuloy. Listen. Need mo lang kunin yung mga valid tops niya. Yung valid tops, ayan, yung mga reaction niya sa price na yan. Walang perfect line na pwede kang ilagay dito. Basta makuha mo lang yung valid tops. And kunin ko itong sa taas. Ngayon dito sa area na to, since medyo choppy nga yung line niya, pwede niya naman siya kasing gawing box. Like, ito na lang kunin ko. Okay? Or area. So, pwede ko siya i-adjust dahil lumagpas siya dito. Pwede kong adjust dito. Pwede kong ibaba ulit. Dito. Ayan. So, ano nangyari? Na-capture ko yung mga valid points ng market. Nang sa ganun, analyze ako ng mas maayos. Okay. Ito naman yung valid high niya. Pwede ko rin yan gawing area. So, itong mga valid high niya, magiging bias mo dito within the range. Pag umaakyat si BTC ng ganito, yan, paakyat siya, ang bias mo dyan sa lower time frame, bullish. Okay? Bullish. Kasi nga, approaching siya sa area na to, and in advanced thinking sa SNR, hindi porket resistance yan, pwede ka mag-short. Kasi pwedeng tumagos yan ng ganun as momentum breakout. Okay? So, vice versa. Gaya ng nangyari dito. Pag bumababa si market, mag-change ka into bearish sa loob na to. Kasi, ina-approach niya ulit yung area natin sa ilalim. So, kung makikita mo dito, rejected na yung high. And dito, bumalik ulit si market, rejected na yung high.
So, dito pa lang malalaman mo na si market is going bearish talaga kasi malakas na yung selling pressure niya. Hindi na niya na-break yung protected high natin which is 112K. Next, ito yung sinasabi dito as lower time frame refinement. Kahit saan ka pumasok dito at yung SL mo sa 112K, safe ka makapasok. Okay, let's say for example, ganito yung entry mo. Kahit saan dyan. And SL mo dito. Actually, pwede ka na mag-TP dito sa low nitong consolidation na to. Pero dahil ang bias mo at na-capture mo yung drop, makaka-capture mo tong drop na to. Okay? So, yan yung analysis natin kay BTC sa lower time frame. So, lamang yung seller, so nag-drop siya sa support area natin yan. Need talaga ng momentum drop dito or momentum breakdown pag ganito karami yung liquidity. So, imagine itong mga red arrow na to is liquidity. So, next. Itong drop ng market dito, hindi siya random drop. May basis yan dito sa left side. Okay? So, capture tayo ng kahit ano dito. Sabi natin, itong color green na to. Kasi pwede naman natin siya ayusin. Okay. So, kukunin ko ulit yung mga liquidity sa area na tapos na yung liquidity dito, nakuha na ng market na to, yung drop. Ngayon, kukunin ko yung mga liquidity dito sa area na to. Ayan yung mga liquidity taps or pool of liquidity. Ngayon, hindi ka papasok mismo dito kasi nag-offer si market ng retracement. Yan, yung mga retracement na black. Okay? So, if i-stretch natin yan dito, magkakaroon tayo ng magandang reaction dito sa 1 hour. Okay? So, itong analysis na to, 15 minutes yan. Pwede na tayo pumasok sa 1 hour. And dito na ako nag-start mag-remind kasi nga major na yung magda-drop. So, nakita nyo yung mga liquidity dito. In-stretch ko lang yung box as polarity. Pwede ka makakuha dito na magandang entry. So, dyan ako nagbigay sa inyo ng arrow na 50% tapos 100%. I hope nakita nyo yan. So, yan yung mga opportunities of entry pag nagpo-pullback si market. Kaya dahil ang bias natin bearish, hindi porket nakita kayo ng ganitong movement is mag-change kayo into bullish gaya ng nangyayari dito. Hindi kayo mag-bullish hanggang all-time high kasi nga yung major movement natin is bearish. Pero yung 15 minutes bearish tayo, then ito na yung 1 hour, bearish pa rin tayo. So yan, ito yung pool of liquidity. Grabe, sumasakit yung lamon. Good mood today, no? Anyways. So, pool of liquidity, expect nyo na si market will go dump sa area na yan. Okay? So, yan. Bumagsak siya. Yung mga retracement na yan sa taas is an opportunity to go short. Okay? Diyan ko kayo binigyan ng analysis. So, ngayon, tapos na yung major, magpo 4 hours na tayo. Okay? So, 4 hours tayo. Yan. Nabasag na niya yung 106K, nabasag na niya yung 104K, punta tayo sa 4 hours. Ito na ngayon sa 4 hours. Ngayon, kung makikita nyo yung chart na to, ito yung first drop ng market, basag na si 104K. And kukuha ulit tayo sa left side. Sabi natin, kunin natin tong red na to. Yan, major candle na yan. Okay. Single top si market. Mapapansin nyo, wala masyadong liquidity sa ilalim. Wala masyadong araw na red compared dito sa 15 minutes, compared sa 1 hour, and compared dito sa 4 hours. Parang mali yung pagkakasabi. I mean, wala masyadong red. Wala siya masyadong choppy. Okay? Wala siya masyadong reaction. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, valid pa yung demand zone dito sa area na to. When I say valid pa yung demand zone, or sabi natin order block, magre-react pa si market pataas kasi hindi pa siya nakakakuha ng orders. Let's say for example, ito. First top niya dito, yan, nag-react si market pataas. Second top, nag-react pataas. Third top, nag-react pataas. Valid pa yung area. Ngayon, hanggat nauubusan ng order dito or liquidity sa area, dadami yung tops dyan. Dadami yung tops ng color red dyan or liquidity.
At pag nag-choppy dyan si market, nagganyan, darating yung time, basag yan. Ngayon, pag nabasag to, do you think dito sa 106K or 102K, magre-retrace pa si market? Support to strong support to. Magre-retrace pa ba siya pataas? My analysis based on experience and observation, hindi na. Hindi na siya magre-react ng ganun kalakas dahil kukunin niya tong major drop 4 hours or 1 day. Kasi makikita mo dito, medyo ripe na yung liquidity dito sa ilalim. Okay? And most probably, sunod-sunod niya ng drop yan. Hindi na siya yung, sakit lalo bunot ko talaga. Hindi na siya yung pagka-top niya dyan, magre-react pa ng pataas. Okay? Support to, take note. Support. Valid yan. Major support. Pero if ever hindi dyan makatop si market, drop siya ng malakas. So, kaya ang hinahanap ko dito, yung last retracement niya bago ako mag-short. So, be careful talaga kayo dito kasi alam niyo yung term na kundi yan tataas, bababa yan. Ganun kadali lang sabihin. Pero ito, bearish talaga yung movement ko dito. Like 80% bearish, 20% bullish lang. At kahit umakyat dito si market sa 108, short pa rin ang hahanapin ko dyan. Kasi nga 80% bearish ako. So, itong movement lang na to sa higher time frame yan. 4 hours lang kasi tayo Kaya dyan tayo nagbe-base. Pero itong pag nabagsakan to, doon pa kasi talaga ikaw magkakaroon ng bearish bias movement. Pero dahil nag-start tayo sa 15 minutes, 1 hour, 4 hours, then 1 day, nakuha natin siya from lower time frame. Pero in a higher time frame perspective, bullish pa talaga yung market. Okay? Ina-expect lang natin itong drop na to sa 4 hours or 1 day. Kasi pwede siyang gumante. Pagka-drop niya dyan, isip niya lahat ng liquidity dyan. And then, umakit siya ng ganon, i-continue niya yung bullish. And kung gusto niya mag 115K, 120K, pwede niyang gawin. That's why itong 4 hours analysis natin kay BTC, every week natin ginagawa para makaka-adjust tayo sa market. Hindi kasi tayo pwede mag-position dito ng bearish tapos hanggang 10K. Hindi rin tayo dito pwede mag-long hanggang 120K or 150K. Okay? So kung ano pinapakita ng market, yun lang yung binabasa natin on a current perspective. Next. So, nagets na yung point ko dito. Okay? So, baba ng 103K, konting retracement pataas yan. Konti lang yan Compared mo yung laki ng seller sa ginagawa ng buyer. Okay? So, konti lang yung retracement yan. Ang hahanapin natin dyan mamaya is kung saan tayo pwede mag-short, liquidity gamitin natin. Okay, next. Ay, grabe. So, dito tayo. Actually, dito sa 1 hour, nakapas pa ako dito ng long. Ang pwede kong gawin sa long is mag-counter trend kasi hindi ako pwede mag-short. Naka-short kasi ako dito. Ganito kasi mangyayari dyan. Let's say for example, naka-short ako dito. Hindi ako pwede magpasok ulit ng panibagong short position dito sa area na to kasi magme-merge yung position ko. So let's say for example, ito yung first entry natin. Tapos nag-short ako ulit dito, natapik ng market. Magme-merge yung entry ko, baka mapunta yun dito sa area. Okay? Lumalapit yung entry price niya kasi. And pag lumalapit yung entry price niya, lumalaki yung potential profit and mas malaki yung risk na naaalat. Kasi nga nagdo-double yung size mo. So, ginagawa ko lang yun pag in case of emergency. So, ang pwede ko lang gawin sa BTC is mag-counter trend, which is long yung position. So, dito nakapasok ako ng long and dito lang yung target niya. Pag nagka-counter trend ako kay BTC, hindi ako nagta-target ng sobrang layo. Like, dito lang din, tapos, yan, yung high niya. Okay? Dito, pumasok ako sa area na to, sa lower time frame, nag-SL ako dyan, tapos dito lang din yung TP ko sa area na to. So, na-SL ako sa dito ng BTC. So,
Yun, tsaka siya umakyat. Tama naman yung bias, pero nahagip pa ako nito. Hindi ko inassume na babagsak pa siya. Akala ko itong price na to, diretso na siya pataas. So ngayon, mag-analyze tayo sa market. Doon sa analysis natin, alisin ko na to ha. Dito, tapos na tayo dito, na-explain ka na. Punta na tayo dito sa regional chart natin sa 4 hours. Okay. So, currently, nandito tayo sa protected high. Binigay ko sa inyo yung price niyan. 112, 112K, 110K, 108K. Okay, yan yung mga pwedeng basagin pa ng market dito yan. Number 2, tapos na to. Nabigyan ko na kayo ng setup dito. Wait for liquidity sweep, then short entry. So, I hope nakapasok kayo dyan. Magandang retracement yan. I-update natin to kung saan tayo pwede pumasok na major down. Number 3, if the market drops below 103K, expect a momentum breakdown. So, at least may ina-expect tayo dito na magiging careful tayo sa trade na to kasi anytime soon pwede mangyari to. Pwedeng hindi niya nagawin, pero kung babalik man si price dyan, yes, gagawin niya yan. Same thing dito, gagawin niya rin yun. Kasi nga, right na yung liquidity. Kaya I'm assuming na pag nag-drop dito si market, makikita niyo yung post ng Watcher Guru. Mas malaki pa dun sa 200 something, 200 million liquidation. Tama ba? Yun. So, currently, nandyan siya. Approaching si market dyan. Ang gagawin natin, if the market drops below 100K, expect a momentum breakdown. So, dito natin sa area number 3. And number 2, expect a momentum breakdown. This is major dump. 4 hours to 1 day. Makikita niyo yung candle ng 1 day in 4 hours. Yun ang major. Ganyang kalalaki. Sumasakit lalamunan. So, number 2, bibigyan ko kayo ng dalawang position dito. Pwede mo kunin tong area na to as major. Actually, malayo na to ah. Yan. Ito yung major. Pwede kang kumuha dyan ng entry for short. Sell, so na-SL nga tayo sa long natin dito eh. Hindi talaga siya nag-retrace. So, sell zone opportunity, dalawa to. Isang major at isang minor dito sa loob. Okay? So, dito yung area ng minor. Ang area ng minor, hindi na siya lalagpas dito. Okay? Pwede, dyan kasi yung SL niyan. Take note, dyan yung SL ng minor. Pag lumabas yung price dyan, nag-close sa taas, papasok siya sa major, dito yung SL ng major. Okay? So, I don't know paano kayo mag-refine kasi iba't ibang klaseng trader kayo. Like, yung iba, nag-aabang dito, pero gusto ko pasukin nyo ito ng advance. Okay lang maiwan kaysa ma-SL ka. Ganito yung position ng basic. Papasok ka lang dyan. SL mo dito or SL mo dyan. Tapos TP mo is yung, sabi natin, ito yung next na inaabangan ko dito. 99K tuloy. 99K. Tapos itong 96K. So, ganyan yung basic na position. Pwedeng nandyan yung SL niya or nandito. Pero yung advance, dito ka mismo papasok sa taas ng liquidity, dito sa area. Okay? So, later, bibigyan ko kayo ng signal. Idea lang to. Tapos dito, mag-refine kayo sa lower time frame pag nakasweep yan. So, babasahin natin yan later sa lower time frame.
So, I hope good sa tong analysis. No. Bigyan ko kayo ng magandang picture dito. 1, 2, 3, 5. Okay. Yan yung major. Sa minor, ito nangyayari dyan. 1, 2, 3. Pwede siyang umakyat ng ganun. Ngayon, ang nakakatakot lang, nakakatakot tuloy, ang unsure kasi tayo dito sa reaction ng lower time frame is hanggang saan siya. Kasi pwedeng dyan pa lang, pwedeng dito pa lang sa first pullback niya, mag-drop na siya below ng pabagsak. Okay? Pwedeng dito niya gawin sa second, hindi mo alam kung hanggang saan siya bubullish, kung hanggang saan siya tataas. Pero sure ka, nababagsak yung market kasi yun yung bias mo sa higher time frame. Kaya nag-aabang tayo sa minor and sa major. Okay? So, I hope na-gets nyo. So, punta na tayo sa pre-signal. Grabe. Alas 30 minutes ako nagsasalita no? So, 15 minutes. Pasukin natin to sa 15 minutes. Yan, may nakapasok dyan sa drop na yan. So, I hope galing-galingan yung entry. Alisin ko na to. Ito yung nakikita kong position sa higher time frame. Yung low na yan, ito lang basis ko. So, pag tumapik dyan si market sa area na yan, hindi ko, ito major na to Dito lang ako papasok. Papasukin ko sa lower time frame. Dito na, para hindi risky sa inyo. Nalapit ko pa sana, bigyan ko sana kayo ng magandang RR kaso baka mas risky. Anyways, this is insight or free signal na pwede nyo gayahin. Okay. So, dito sa analysis, I'm expecting na meron pang third pump si BTC. Okay? Actually, sinip niya na to Meron pa siyang third reaction, pataas. Then, baba. So, yan yung mga liquidity na pwede niyang isip. And ito yung polarity, which is strong na yan. Kaya pwede tayo mag-bias dyan. Pwede ko na kunin yung low na to. Okay. So, ito na yung first signal na pwede ko ibigay sa inyo. So, yan. 106,533.3, 5.58 RR yan. 103 yung TP 022.1 and yung SL 107 162.5. Ngayon, merong iba na marunong naman mag-trade, ginagawa lang nila tong confluence or additional information sa kanila. Yung iba, pwedeng pumasok dito, pwedeng itaas nila yung SL nila dyan, dito. Okay? Pwedeng hindi sila pumasok dyan, pwedeng counterin nila yung long. Okay? At mag-long sila dyan papunta sa entry price natin. It's up to you. Pwede sila mag-target mas lower pa sa binigay ko, 103,022. Okay? So, it's up to you. This is just a pre-signal na pwede mong gayahin. Okay? Pero it doesn't mean na hindi mo siya pwedeng i-adjust or i-tweak. So, yun. Yan yung first. Next is, dito, magre-refine ako sa lower time frame. Okay? Puro short 15 minutes.
Okay, for 15 minutes, kasi by the time na in-upload ko to, baka ano eh, kababa na si market. Magdadump na kasi to. Pwede na siyang bumaba. So, bahala ka kung gusto mo i-market. Pero dito, humanap ka dito ng long position. Ay, long position tuloy. Short position. Okay? Sell zone. Sana hindi ka maiwan, pero pwede pa naman kasi mag-retrace dyan si BTC. If ever lang hindi niya kasi maabot tong higher time frame natin, dito ka kasi pupunta sa minor. Ang SL mo is yan, yung taas. Safe na yan. Or invalidation na yan. So, pwede ka na pumasok dito. Hopefully, mag-retrace siya ng konti bago ko ito ma-upload. Try natin liquidity. So, dito ka pumasok. Kung ako yan, dito na kasi ako papasok talaga eh. Diyan mismo. Or konting retracement pa. Kasi 15 minutes to. Then, ang target mo dito is dito lang sa low. Okay? Again, pwede mong kunin yung pinaka-bottom. Pwede mong kunin. Actually, pwede nga dito lang eh. Okay? So, yan. Pag nag-retrace siya dyan, andyan yung SL mo. Ito yung TP1 ha. Ito pala. Yung last time kasi nag-counter tayo ng long na SL tuloy. Yan. Alam niyo kung saan ko kinuha dito sa previous pullback. So TP1, TP2, TP3. TP3. That's it. Ayan yung entry. 100.05, 200. Papasukin ko rin to. 100.05, 880.9. 100.03, 0.22.1. Actually, pinapasok ko to talaga. Yung mga analysis na to. And hindi na ako nagko-confirm para kasabay niyo ako kung ma-SL man kayo. Okay, so yan. That's it. Yan. If may question kayo and medyo na-confuse kayo, ang dami kong insight or inputs dito sa BTC analysis natin. Siyempre, kakapasok lang ng June and maraming ginagawa si BTC ngayon eh. Major kasi talaga yung movement niya. 4 hours tsaka yung 1 day na yung gumagalaw. 1 hour, 4 hours, 1 day na yung gumagalaw. So, be careful sa analysis. And be careful sa trade. Kasi pag nasundan nyo yung movement ng BTC, mas madadalian kayo sa alts. Kasi kung nag-drop yan, punta ka na agad sa positive ng alts, major positive PNL, then pwede mo na yun i-short with confirmation. Okay? So, disclaimer sa analysis na to, we are basing this analysis sa price action lang na pinakita ng BTC. Pwede itong ma-SL, pwede rin itong ma-SL, pero may ibang trader na hindi talaga sumusunod dito and nagre-refine lang sila ng konti. Ina-adjust nila ng konti. So, yun. Yun yung gusto kong matutunan nyo. Yan lang. Thank you. If may question kayo, message lang kayo dyan. Comment down below kung nakatulong to sa inyo. And I hope maging maganda yung trades natin this week. Yan lang. Thank you and bye-bye.